Yun po bang pambabastos ba yun? Or kawalan ng respeto ng isang abogado at kandidato for congressman ng Pasig ay katanggap-tanggap yung pagsusori at pagsisisi doon sa kanyang mga ginawa. Kaya ko po itinatanong ito kasi po alam kong maraming hindi natuwa, sa halip talagang nagalit, lalo na ang mga kababaihan. Hindi lang mga single mom. Lahat ng kababaihan po dito ay talagang nasaktan sa kawalan ng respeto, sa pananalita, bahagi ng pangangampanya. Abogado pala ito. Si Attorney Sia, tama ba yun? Iyan Sia, yan ho yung kandidato ng Pasig. Bago ito eh, pero abogado pala. Kaya ako, dati, ilang araw pinag-uusapan ito, hindi ko pinapatulan. Akala ko pangkaraniwang kandidato lang. Akala ko, ibig sabihin, hindi niya, parang alam nyo kasi, pag abogado ang kandidato, o abogado ang pinanggagalingan ng mga statement, dapat to very professional. Dapat mataas ang respeto. Maganda at kapanipaniwala ang dating sa publiko dahil isang abogado. Pero dahil nga po nalaman ko na abogado pala ito, ano ang kanyang pinanguhugutan? Ano yan? Operation pakilala pero kawalan ng respeto sa kababaihan. Nakalimutan yata nitong abogadong ito na hindi lang ang kababaihan sa Pasig ang kanyang hindi nire-respeto o kawalan na niya ng respeto. Hindi lang yan sa Pasig, kung hindi sa lahat ng kababaihan sa buong mundo. Kasi ayaw ko nang ulitin kung ano ang kanyang sinabi dahil hindi ako katulad niya. Akin lang kung tinatalakay ito dahil nga po napaka-controversial at hindi ito dapat nang gagaling sa isang professional. Kasi ang isang lawyer, professional po yan. Hindi pangkaraniwan ng abogado, di ba? Nag-aral ng batas at alam niya ang batas. Ito, pakinggan po niyo yung kanyang pagsusuri, pag-amin. Pero sabi nga nila nasabi mo na mababawi pa ba yan ng ganon-ganon lang? Pakinggan po natin. Inaako ko po ang responsibilidad sa mga nagtawag ko pong salita. I'm sorry po na lumabis po ang aking salita at mali po ang napili kong biro para po magpatawa sa isang political caucus. Now I better understand the phrase, the road to hell is paved with good intentions. Hindi po sapat na mabuti ang ating intensyon. Importante rin po yung pong epekto ng ating salita, lalo na po sa ating gawa. Sa mga Ayan po, si Attorney Sia, ng Pasig. Ngayon ko lang, ako papresentado na, ngayon ko lang narinig yung pangalang yan at ngayon ko lang nakita itong taong ito. Bata pa pala, medyo bata pa rin. Tumatakbong congressman, abogado. Wow. So, kahit na, ako sa tingin ko, kahit na manawagan ka ng ganyan or magsalita ka ng ganyan, yung damage sa pamilya mo, sa'yo, sarili mo, tsaka sa pamilya mo, baka madamay pa nga. Kasi nakatatak na yan sa lahat. Hindi lang sa kababaihan, kahit sa kalalakihan. O sa lahat ng Pilipinong nakakaintindi at dapat respeto ang kababaihan, lalo na ang mga single mom. Alam nyo yung mga single mom, marami po ang ibig sabihin yan. Marami ang dahilan kung bakit nangyari yun. Maaaring hindi nila ginusto yun. Kung meron man, siguro napakadalang na ginusto niya na maging single mom. Karamihan dyan may iba-ibang mga suliranin o pinagdaanan kaya nagsakripisyo sila. At hindi biro ang magsakripisyo na maging isang single mom na tinatawag. Tapos bibiruin mo ng ganon. Anong tingin mo sa kababaihan? Ako ang tingin ko kahit na maglupasay ka pa sa paghingi ng patawad o pagsusuri, wala na yan. Damage na sa yan. Siguradong hindi ka iboboto ng mga kababaihan sa Pasig. At hindi lang kababaihan. Siyempre pati rin ang kalalakihan. Dahil ang kababaihan ay may pamilyang kalalakihan. Pamilya yan magkakapatid, magpipinsan. Damage po yan. Napakalaki. Palagay ko ang pinakamaganda, mag-withdraw na lang sa pagkandidato.
Kung ikaw ay seryosong humihingi ng tawad at nagsosorry ka, pinakamaganda dyan, mag-withdraw ka na lang. Baka mas matatanggap pa ang seryosong pagsosorry mo. Pero kung tutuloy ka pa rin sa kampanya, ano ngayon ang pagkatao at personalidad mo bilang isang abogado na humarap sa kababaihan sa publiko para mangapanya at humingi ka ng boto? Pagkatapos mong magbiro ng wala sa lugar. Alam mo yung birong yan? Biro lang yan ang lasenggo, pasintabi na. Biro lang yan ang walang magawa sa buhay. Hindi yan dapat ginagawang biro ng isang professional, ng isang officer of the court, isang abogado, isang mataas na pinag-aralan. Parang ang layo sa pagiging isang abogado ang ganyang klaseng biro. Kaya ako naman na ididiin ko bilang Pilipino, hindi man ako taga-Pasig, pero sabi ko nga sa inyo, ang ginawang yan ng kandidato sa Pasig ay hindi lang sa mga taga-Pasig nakaapekto. Sa lahat ng pamilyang Pilipino, sa lahat ng single mom sa buong mundo, lalo na ang mga Pilipina. Maraming Pilipinong OFW single mom. Maraming Pilipino dito sa buong Pilipinas ang itinataguyod ang kanilang mga anak na silang mag-isa. Pero sakripisyo at mahirap na trabaho yon. Hindi yun dapat ginagawang joke or biro or binabastos. Kasi hindi lang biro yung sinabi mo eh. Meron ko pang ino-offer na something eh. Wow! Attorney, what happened to you? Wala sa libro ang iyong ginawang pagbibiro. Kaya again, issue lang ito, walang personalan. Pero sa aking sariling opinion at interpretation, dahil ginawa mo ito, hindi sapat ang magsorry. Dapat withdraw. Matras ka na sa pagkandidato dahil hindi yan katanggap-tanggap. Alam mo, ang trabaho ng isang mambabatas kung sakaling maging congressman ay gumawa ng batas. Leader by example. Dapat kagalang-galang. Dapat maginoo. Dapat karespeto. Pero anong ginawa mo? Birong nasa stage, nasa entablado, kaya tuloy nag-viral ka. Ang daming nakakita at nakapanood niyan sa buong mundo, hindi lang sa Pasig City. Okay? Meron pa nga ngayon sinasabi yung iba dapat daw i-disbar ka. Pag may nagpetisyon para i-disbar ka, tanggalin ang lisensya mo sa pagiging abogado, delikado yan. Kasi talagang hindi trabaho ng isang officer of the court yung ganyang klaseng mga lingwahe at pananalita sa harap ng publiko bilang isang manananggol, bilang isang abogado, bilang isang ipinagtatanggol sa ilalim ng mga batas ang kahit sino. Wow! Please comment, react sa isyong ito. Trabaho lang po, walang personalan. Maging maingat sa lahat ng oras at pagkakataon para hindi napapag-usapan. Please like and share. Subscribe dun sa hindi pa dito po sa MA Pinoy TV at pakisama na rin ninyo yung isa ko pang channel, Mike Abe Opinions.